I want to welcome you to another inspiring session where we celebrate real progress and redefine what it means to win. Ito yung i-share ko sa inyo. And sobrang excited ako kasi guys, yung winning in progress, yung live session na to is more on parang tanggalin natin yung stigma or yung limiting belief na winning means reaching huge milestones or hitting perfect numbers or even enrolling to premium courses or even reaching six digits and stuff. Pero dito sa CDPH, when it comes to winning in progress, we believe you are winning the moment you decide to take action. And as part of this mission na ipakita sa inyo and then to inspire you guys, we are continuing our journey to do this winning in progress live session by interviewing yung mga students ng CDPH na makaka-inspire sa inyo. And they're gonna be sharing their stories that shows how consistent they are sa journey nila. And of course, just like many of you, how they decided to take action and make progress on their own terms. Because remember, guys, your progress, no matter how small you might think it is already part of your winning story. And speaking of inspiring stories, I'm thrilled to introduce to you yung today's guest, si Aisin. It's a pleasure in meeting you and thank you as well for accepting my invite na ma-interview ka dito to share your story, to inspire other people. And then at the same time, may hihingin akong favor from you publicly in terms of yung next direction sa ano ng CDPH. I think na-mention ko na to sa'yo kanina regarding sa ginagawa mong community. But of course, mamaya hihingin ko na lang din yung permission from you kasi i-announce ko dun sa group. Okay lang? Yes, Coach. Okay. Yes, Coach. Thank you rin pala sa, sa pag-invite sa akin here. And this is really a great opportunity for me to share my story to inspire people too. Aisin, quick question. Ano yung pinaka-recent win or achievement that you are most proud of right now? And it could be anything na from mindset na nag-shift or maybe practical results like say for example, nakakuha ka ng client, mga ganun. Ayun, Coach. Right now, yung achievement for me and recent win is this opportunity na makapag-speak because talagang dati nung nag-i-start pa lang ako, talagang iniisip ko nun, sabi ko makakapag-inspire din ako na makakatulong din ako sa mga beginners na kagaya ko. Talagang kaya ito, magandang opportunity to sa akin and achievement talaga siya na masabi ko yung story ko na talagang hindi rin naman ako nag-work wala akong experience sa call center, something like that. Na doon lang ako nagtinda ako ng isda, ganyan. And talagang achievement to sa akin na masabi ko sa inyo guys na posible. Basta gusto mo and gusto mo yung ginagawa mo. Ganun. Alam mo sa sarili mo na kaya mo siyang gawin. And thank you for sharing that na alam mo one of the things na I admire you. Kasi 'di ba may times na nagre-reach out ka talaga sa akin. Like yes, Coach. Oo. Like guys, eto I'm just gonna be sharing this. Nagre-reply ako pag specific yung question sa akin, pero yung mag-chat-chat na pwedeng magtanong, like most of the time hindi ako nagre-reply diyan kasi nga you've already wasted a lot of my time. Yes. And then si Aisin kasi nung may na-encounter siya na challenge, sobrang specific yung question niya. Shinare niya din kung ano yung ginawa niya, which parang sa akin, kumbaga, to make sure na matulungan ko siya, I would have to answer her immediately. So, Aisin, eto question, paano mo nalaman pala na gusto mong maging freelancer? Kasi, I feel like may business na kasi kayo eh. Like, ano yung pinaka-beginning? Yung ano kasi talaga nun, Coach, yung talagang ang gusto ko talaga is yung flexible time. And nakayang tumbasan yung kinikita ko sa palengke. Ganun. Anong meaning mo dun? Like, pwede pa-expand siya? Coach. Yung kasi dati, okay naman din talaga ako dun sa pagtitinda ng isda. Masaya siya talagang kasi
Parang ano eh, mga suki ko, kaibigan ko yan. Tapos, Oo. nakakapagod. Tapos parang kasi every Sunday, ano rin yan, may tinda rin kami niyan Sunday. Tapos parang wala ano ako, yung mas gusto ko na Sunday makapag-church ako, ganun. Kaya naghanap ako ng way, inisip ko, gusto ko na magkaroon ng sarili ko na yung talagang hindi na ako aasa sa pasahod ng kamag-anak ko, ganun. Yung talagang sa akin ang galing yung pera, yung pera talaga na pinaghirapan ko siya, na pinag-isipan ko siya, ganun. Tapos, doon ako doon po ako nag-start na makita ko yung sa landing page, yung funnel designing. Sabi ko, kasi yung pag-VA, yung virtual assistant, okay rin naman siya. Kaso nga lang, sabi ko, may oras pa rin, may oras. Talagang tututukan mo pa rin. Ganun. Tapos, ayun, sabi ko yung nakita ko yung funnel tsaka yung landing page. Nakita ko na, uy, pwede sa akin kasi ang flexible ng time, tapos pwede ka mag-charge ng project base. Tapos yung binabayaran sa'yo is yung strategy mo and paano ka mag-isip. I think naman na nakaya ko siya. As in talagang binigyan ko ng clarity yung sarili ko na kaya ko siya and na gusto ko ng flexible time, gusto ko ng good income, then dapat galingan ko, dapat matuto ako. Alam ko kasi coach yung mga ganyan, hindi siya instant eh. Kailangan paghihirapan mo talaga siya. Like, gusto ko lang din balikan kasi I want to highlight the overall story ng mga na-experience mo. Kasi for sure, nung nagtitinda ka ng isda, I'm not sure if, like, let me know if I'm correct or if I'm wrong. Pero does that mean na you would also have to wake up super early para makatulong dun sa parents mo, and then at the same time, every day siya, like walang rest day? Yes, coach. Ang rest day is every Monday, ganun. Tapos, ang oras niyan is 10 p.m. to 8 a.m. Tapos timba-timba, nagbubuhat ako ng timba, ganyan. Okay naman siya, talagang na-enjoy ko rin talaga siya dati. As in, enjoyable naman yung work. Talagang yung time din kasi talaga hinahabol ko. Tapos parang mas gusto ko na, parang di ko na nakikita yung sarili ko na doon mag-grow. Parang ganun. Na mas gusto ko talaga itong landing page design and funnel design. And baka ito yung way na para ako naman yung makatulong sa pamilya ko talaga. Yung hindi na ako yung aasa sa pasahod nila sa akin, ganun. Pero yun, how long have you been doing it na ganun yung work mo before you discovered yung Coach, dati ang plano ko lang talaga is parang ipa-part-time ko lang siya. Hindi kaya ng kasi grabe coach pag puyat ka, tapos galing ka magtinda ng isda, nakakapagod talagang pagod, as in. Talagang parang ang gagawin mo sa bahay, matutulog ka na lang. Wala nang papasok ganun na lang, parang kakain, matutulog ka na lang. Ganun na lang yung mo no. Tapos pero pero nakasisingit ko pa rin yung yung para sa yung sa health ko, yung pag-workout, ganyan, sinasisingit ko pa naman siya. So sabi ko, paano ako matututo ng kailangan ko mag-serve sa mga client na syempre mga CEO yan, kailangan marami kang alam, di ba? Kailangan act professional, hindi ka pwede yung ano-ano. So, yung parang yung lulutang-lutang kasi nung dati parang medyo naging makakalimutin ako coach eh. Yun din yung problema ko nung nagtitinda ako ng isda. Kasi lagi akong puyat eh. Parang yung sa pagod, gano'n, naging mabilis ako maging makakalimutin. Ngayon, parang napapansin ko nga sa akin, na ako, medyo mas sharp na yung mind ko ngayon. Kasi lagi ko na siyang ginagamit. Na siya, dati kasi parang alok lang ako ng isda, ganito, ganyan. Talagang bumibili naman din kasi talaga sila pag nag-aalok ako dati. Di parang syempre, di ba pag nung nag-aaral ako ng landing page and design, okay siya, kayang-kayang gawin in one sitting. Pero, kasi yung strategy, pakikipag-usap sa client, kailangan nag-effort ka dyan. Kailangan pinaghandaan mo yan. Hindi naman pwede na isang mo lang dyan, ayun na yun. Talagang kailangan aaralin mo lahat yan. Pero paano mo yun siya na-balance considering like, kung babalikan natin yung pinaka simula talaga, no? Ayun coach, paano mo siya na-balance na
ayun, nagtitinda ka ng isda and then inaaral mo siya. Yes, coach. Nung yung sa magtitinda pa ako ng isda nung nag-aral ako ng 5-day landing page. Edi sabi ko, okay, kayang-kaya, Kerry. Ang madali, oo. Pero, syempre, parang biglang pumasok sa isip ko na parang gusto ko mag-agency. Parang ganun. Tapos, Oo. talagang parang mabigat din sa akin na bitawan yung pagtitinde kasi talagang malaki ang income ko dun, coach. Kaya parang naging mabigat siya sa akin na bitawan ko. Pero talagang nag-decide ako kasi nga, yung time ko na yung talagang mas, mas inaano ko yung time ko. Yung parang mas may magawa pa ako na ibang bagay. 'Di ba? Tapos ko siya, na-overcome ko naman yung ganun. Na-balance ko naman siya nung nag-decide na rin ako na mag-stop na rin magtinda. Pero nag-aaral-aral ako nung nag-aaral pa rin ako niyan. Pero hindi ako nagtatanggap muna ng mga client. Talagang aral muna ginawa ko. Nag-apply ako pero talagang more on aral. Mga ilang weeks ka nag-aral before you tried to get a client? Nag-aral ako, coach. Kasi parang mga naano ko yung 5-day landing page is mga January, parang ganyan. Tapos nakakuha ko kasi hindi pa ako nag-stop magtinda nun eh. Nag-stop ako magtinda, by mga May. Diyan na talaga ako nagtutok kukuha na talaga ako ng client. Pero nung mga January yan, inaaral ko pa lang yan yung mga niyan. Inaaral ko pa lang siya. Tapos nung confident na ako na sabi ko, ay pwede na. Pwede na ako magkuha ng client. Yan mga May, hindi na ako nagtinda. Mas tinutukan ko na mag-apply. Kung i-consider mo, January ka nag-aral, February, March, April, in 3 months time, may client ka na. Tapos, may question ako. If I may ask, how young are you right now or how old are you right? Ngayon, coach, 25 po. 25? Putik ang bata mo pa. Tapos ganyan ka na mag-isip. Ala. Hindi. Okay lang ba sabi yung edad? No, I mean, hindi kasi like, somewhat difficult siya to grasp. Kasi yung iba, hindi ko naman ginajudge lahat, pero yung iba talaga, they do not see themselves na kaya nila at a young age. Coach. Like Kasi kahit ako nung nag-start, hindi kaya eh. Like, pag ganyan na age. Siguro naging seryoso ako probably mga 26, 27. Pero hindi ganyan. Okay po. Kasi nag-start ako, coach, ng pagtitinda 18. Pagtapos ko mag-aral, nagtinda na ako kagad ng isda. Pagkatapos ko, 18 years old, nagtinda na ako niyan hanggang eto. Bali, ayun, eto na, naging funnel design. Ayun lang yung ginawa ko, nagtinda ng isda, tapos eto na. Grabe yung transition. Yung 6 years, parang 6 years ako nagtinda eh. Oo, coach. Kaya sanay na rin talaga ako magbenta. Na-apply ko siya. Kasi nahawak ako ng malaking pera. Kaya pag sinabi ko yung presyo, parang basic siya para sa akin pag sinabi ko. Hindi naman sa pero parang kayang-kaya ko siyang sabihin. Oo. Kaya parang hindi ako masyadong kinakabahan pag sinasabi ko yung price. Ganun. Kasi alam ko yung worth net nung ibibigay ko sa inyo eh. Alam ko yung pinaghirapan to na talagang kayo dito. Ganun. Exactly. Kasi alam mo, yan yung amazing kasi yung experience mo, like seryoso sa pagbebenta ng isda, dun mo talaga dun mo matututunan yung may tatawad sa'yo, pero at the same time, alam mo paano mo siya ipipivot na parang both kayo win-win, which yes. I think yung experience na yan na 6 years of negotiation is a very, very valuable na skill. Yes, coach. Talagang dati nung bata pa ako, mahiyain pa nga ako niyan. Hinahiya ako magbenta. Pero nung tumagal-tagal, ayun, nasanay na ako, confident na ako kasi inisip ko, kung hindi ako magtitinda, wala akong, sino magbibigay sa akin ng aanuhin ko, di ba? Wala akong sariling income, ganyan. Kung hindi ako hindi ko gagalingan, ganun. Hanggang ngayon, coach, ganun yung ginagawa ko dito sa, ganun yung mindset ko. Na I believe in myself din talaga. Tapos, guidance ni God din. Okay. So, you mentioned a while ago na parang kailangan pagkatiwalaan mo talaga yung sarili mo or believing in yourself. And like seryoso even I may times na I doubt myself. Especially ngayon konting kwento.
gusto kong i-pivot yung CDPH, which somewhat i-relate ko mamaya sa hinihingi kong favor from you. Nagda-doubt ako na kayang ma-pull off, pero somewhat kaya siguro. Pero eto question ko looking back, what were some initial doubts or challenges you faced and paano mo siya na-push through? Ayun coach, yung sa ano ko talaga, yung first discovery call ko is yung first client ko din. Tapos, nung una, yung first discovery call namin, edi okay naman, naramdaman ko okay, nakakapagbigay ako ng clarity. Tapos, pero hindi ko naman din siya na-close din talaga agad ng agad. Nag-ano muna kami, nag-dive pa kami ng strategy call. So, okay kami nung discovery call, okay. Sabi niya, okay, sige, I wanna hear the strategy by tomorrow, ganyan. Okay, client, I'll set up the meet right away. And then, okay yung strategy call ko at alam ko talaga na nabigyan ko siya ng clarity on how a landing page and funnel can help her coaching business. Tapos, ayun, yung pagtapos nun, sabi niya bigla, I'm holding off on the hiring. And then sabi ko, na-hurt ako niyan. Nasaktan ako, sabi ko, bakit? Parang alam ko naman talaga na ginalingan ko. Parang dinibdib ko din talaga yung coach. Pero hindi ako doon tumigil. Hindi ako na-stop, okay? Talagang, siguro, na-stuck ako mga saglit, ganyan. Kasi syempre, nalungkot eh. Pero, inano ko siya, in-outreach ko pa rin siya. Nag-outreach pa rin ako sa kanya. Sabi, ang ginawa ko is, binigyan ko siya ng sample wireframe ng ano niya, ng magiging kalalabasan ng landing page niya. Tapos, nag-thank you lang siya. Nag-thank you lang. Sabi ko, okay, take this as a gift na lang because you allowed me to do a discovery call with you. Thank you siya, ganyan. Okay, tas mga ilang araw, sabi ko, hi, client, can I have a testimonial on how I did on our discovery call, on our strategy call, and the sample wireframe that I have given to you. And how I gave you a clarity on how the landing pages can help your business. Tas, ayun, sabi niya, okay, sige, bibigyan kita ng testimonial, ganyan. Tas, ayun, edi parang, ayun na nga, parang sa akin, wala na talaga. Talagang inano ko na lang, pinag-pray ko na lang. Pero pinag-pray ko yun, coach, yung kada outreach ko. Pinag-pray ko siya, sabi ko, God, if this client is aligned and alam niyo naman na matutulungan ko siya, why not ibigay niyo po sa akin? Pero kung sa tingin niyo na may ibang mas kailangan or mas makakatulong sa kanya, I'm happy to let go. Tapos ayun, mga ilang araw lang din, coach, nag-reach out siya. Sabi niya, hi, Aizen, I think I might be needing your services. Ganun. Ganun siya. In short talaga, despite na parang ni-reject ka, which yun yung amazing sa'yo, na-hurt ka ng konti, tapos at the same time, hindi ka pa rin nag-stop magbigay ng value. Yes, hindi ako nagpatinag. Alam ko kasi talaga na kailangan ko siya eh. Kailangan ko to, kailangan galingan ko. Alam ko binigay ko yung best ko dun talaga, coach. Oo. Kaya nga eh. Like isipin mo, if dun pa lang pinakita mo sa kanya how serious you were in trying to help them out sa business nila. Yes. Definitely, nakita nila yung work ethic mo. Sino ba naman yung hindi mag-hire sa matino yung work ethic, di ba? Tapos eto pa, pinag-pray mo pa. Tik yan. Inaano ko talaga kasi si God God will provide talaga. Ayos. Tapos, if ma-remember mo, mga anong month to? Coach, ayun, mga 1 month lang ako nag-focus sa paghahanap ng client, 1 month lang. Tapos, ayun, May, di ba parang May ako mag-start magtinda. June na ko na siya. June naging na kami. Parang May pala ako April ako nag-start mag-stop magtinda, April. Tapos May ko nakuha yung client. Bilis lang. Tapos, hanggang ngayon, magkatrabaho pa din kayo? Oo, nagawan ko na siya ng 2 pa. Wow. Napatrabaho niya pa ako ng 2 pa.
Tapos ngayon, ano na kami, kinukuha niya na ako long term. Ano naman, kasi ano yung kanya more on property management. Kaya talagang yung landing page and funnel, talagang kailangan niya yung services ko. Nilista niya yung services ko dun sa, yung sa ginawa naming landing page niya. Wow. So basically, parang nire-refer ka na din niya sa ibang Yes. kakilala niya. Wow. Ang galing. Ang bait niya nga. Kasi nga, mabait siya. Kasi nga, mabait ka na din naman eh. Like, ganun Opo, naman talaga talagang, yun eh. kasi tuwan-tuwa siya sa ginawa ko sa kanya. Kaya, ayun, sabi niya talagang kailangan niya ng creativity ko, ganun, sa business Oo. niya. Nakita niya naman na okay rin ako ka-work, ganun. Tapos ayun, sa September start na yung namin, yung long-term long-term work namin na para sa lahat ng brands niya na. Tapos di ba may na-close ka din na bago? O ito naman coach, oo, ayun nga, yung sa siya, ito talaga di ba, ko naman na, yung bago itong live na to, talagang pinag-pray ko kay God. Sabi ko, God, bigyan mo ako ng magandang i-share sa mga tao. Sabi ko, bigyan mo ako ng magandang i-share na may inspire sila. Tapos, ayun, pagka na nag-decide na, kinabukasan nun, Tuesday, nag-decide na yung client ko. Tapos, etong next ko na nakausap, prospect ko na to coach kasi naka-discovery call ko na to. Kaso nga lang, parang busy siya eh. Tapos, hindi na nag-reply. Tapos, ayun, mga ilang araw nag-chat siya dati. Sabi niya, nag-hire pa nga, nag-interview pa sila ng iba. Tapos ayun, bigla netong Thursday, kahapon, na siya, nag-chat na kukunin na nga daw nila ako. Ako na lang daw. Iba rin talaga yung power ng prayers. Yun ang kasi talagang naggumana sa akin, coach eh. Yun eh, yung nag-aral ako na nagbasa-basa talaga ako, ganyan. Tapos, ayun, sinamahan ko ng prayers, ayan. So in short, in the next week, busy ka na? Ayun, parang ganun po, oo. Ay, coach, totoo ka dyan. Talagang, eto kaya nga buti nakapag-live na tayo, di ba? Kaya nga. Talagang eto rin kasi parang instrument din tong live na to eh. Kaya ako nagkaroon ng mga client eh. Kasi pinag-pray ko talaga yan. Oh, naalala ko yung last na pag-reach out mo sa akin, sabi ko, uy, ako mag-result ka, mag-i-interview tayo, tapos nag-yes ka, which, grabe no, just a few months ago, and then here we are, we're already sharing your story, and then at the same time talaga, yung mga naka-discovery call, like, this is also one of the biggest mistake or common mistake ng ibang aspiring freelancers is that just because naka-discovery call, nag-decline sila, doesn't mean hindi ka na magfa-follow up. Kasi, pag i-decline ka nila, hindi lang sila ready for now. Yes, pero yes. mas maganda follow up ka pa din. Kasi nga, what if kinabukasan, ready na sila? So, same din sa nangyari kay tawag nito, kay Janela. Hindi, kay Aisin. Ang ginagawa niya talaga is more on, guys, this is very, very basic and lahat tayo, we've been exposed to this. Ang ginagawa lang talaga ni Aisin is just be a genuine person na makipag-usap sa client, try to help them out, and sabayan mo ng prayer. Yes, yes. Yun talaga Diba? yun, coach. Yun talaga yung secret dun. Yun yung secret ko pala. Oh. Eto pa, may question ako. Kasi for sure, etong 6 years kang nagtinda ng ng isda. Yes, coach. Opo. You've been really helping out your parents. Nung nag-decide ka na you would want to focus on on working from home, ano yung first impression nila? Saan, coach? First impression na gusto mong magtrabaho online instead of being part sa business na pagtitinda ng isda. Ayun, coach, parang kasi nung ako, iniready ko na rin yung sarili ko eh. Sabi ko, of course, gusto ko ng flexible time, gusto ko ng good income.
And then, ayun nga, flexible time. And gusto ko niyan. Ibig sabihin, kailangan kong paghirapan yan. Hindi yan yung basta uupo lang ako dito, yun na yun. Hindi siya ganun. Kasi instant kadalasan scam yan eh. 'Di ba? Oh. Talagang kung gusto mo ng ganito na talagang para sa future mo na ready ka dapat sa growth, and ang growth hindi yan yung lang puro positive, up and down yan. Kasi lahat yan may may experiences na pagdadaanan ka. And ayun coach, lagi ko lang din siyang yung mga negative na nangyayari or yun nga yung mga rejection. Inaano ko lang siya, itina-turn into positive ko siya na nangyayari to kasi God is preparing me for something bigger, something like that. Tas yung parents mo, kumontra ba sila or naging supportive sila from day one? So coach, supportive ang parents ko naman sa mga talagang ginagawa ko rin. Lalo na ayaw rin nila ako na magtinda ng isda kasi nga yung kuya at yung pagod, ganun. Mas gusto na rin nila na ayun na yung work from home ako, ganyan. Mag-office. Yun naman din talaga yung gusto nila for me. Ayos kasi sobrang aligned, no? Like, Opo. di ba, I mean, known naman talaga yung I mean, we can never blame our parents, pero most of the time, yung parents talaga natin, yung kukontra sa atin because it's coming out of, from love or care na parang, Yes, ganyan coach. kasi delikado, so ganyan. Pero yung sa inyo or sa'yo, more on Yes, supportive coach. sila. Support. Opo, oo. Oo. Kasi okay po. May question ako, curious. Nung first na nabayaran ka ng client, ano yung reaction ng parents mo? Ayun, na sila, masaya naman sila coach. Kasi talagang ayun yung patunay na na talagang nagbunga na yung ginagawa ko. Na yung kahit na syempre nagpuyat din naman ako diyan. Hindi lang yan yung talagang yung flexible agad yung time. Pinagpuyatan yan eh. Talagang yung mga late night na yan. Syempre coach, masaya talaga. Ano yung celebration nyo during that time? Naalala ko yung sa akin. Seryoso tayo, publicly saying this out loud. Yung first ever client ko is Pornhub. Nung nabayaran ako ng Pornhub, hindi ako porn star pero yes, seryoso. Yung client ko, when they were starting out Pornhub, sila talaga yung client ko. I was designing banners. Okay. And then nung nabayaran ako, ang first ko na ginawa is ako yung bumili ng groceries and then ulam and then yung gamot ng papa ko nung buhay pa. Tapos bumili ako ng smartphone. Yun yung way ko ng pag-celebrate. This is way back 2012. So, ikaw or kayo, ano yung ginawa mo or ginawa ng family mo? Coach, kasi hindi kami magkasama nila mama nun kasi nga 'di ba nasa condo pa ako nun. Ayun, binalita ko lang sa kanya. Syempre, kami talagang thanks God. Puro ganun ang mga Tapos ayun, syempre, hindi na ako nagtitinda ng isda. So, pinambayad ko siya ng rent. Ganun. Talagang yung na yun, coach. Answered prayer talaga yun, coach. Kasi kung hindi ko siya nakuha, walang pambayad ng rent ang atin. Ganun. Talaga kasi hindi ako pala talaga coach sa magulang ko. Hindi ako pala hingi, ganyan. Talagang gusto ko akong bahala sa sarili ko. Ganun ako. Paano mo nakuha yung mentality na ganyan? Ganito coach, parang lang din, talagang syempre marami din naman tayong pinagdadaanan, and yung mga pinagdadaanan ko coach, ginagawa ko siyang lesson learned lagi eh. Hindi ko siya na pangit na ganun, talagang lesson learned. Hindi kasi like 'di ba yung iba, they always try to look the negative things sa mga bagay-bagay. Yung sa'yo naman, you always try to look for the positive things, and feeling ko the world needs positive compared to the negative pa. So, kaya na-curious ako kasi may times din na ganun ako eh.
most of the time, nasa negative side ako kasi I'm always trying to, hindi naman predict, pero I'm always trying to prepare for the next thing. Kaya may times din na hindi ko nakikita yung positive side. So, kaya na-curious din ako. So, anyways. Ayun, coach. Ngayon, Ano? may question ako. Magsi-six figure ka na if okay lang i-share mo, like yes or no lang naman. Malapit ka na mag-six figure or six figure ka na? Malapit na. Malapit na. Sana, malapit na po. Sipin nyo January. Hindi, tama. June, July, August, tas magsi-six figure ka na walang yato. Ang galing. Sana nga, coach. Malapit na yan. Hindi, malapit na yan. Malapit na yan. Okay, malapit na yan. Ano yung perspective mo na lang regarding sa mga tao na they always wait to be spoon-fed rather than becoming resourceful? Paano mo na-develop yung idea or paano mo na-develop ang discipline to be resourceful? Yes, coach. Ayun, coach, kasi nahihiya rin talaga ako magtanong lang ng magtanong. Kumbaga, sobrang upgraded na natin ngayon. Ang dami mo nang makikita talaga sa sa internet na talagang makakatulong sa atin. Kaya nakakuha ko ng client kahit hindi pa masyadong malalaki yung ine-enrollan ko na courses. Kasi inano ko siya, nag-aral talaga ako ng nagtatanong ako talaga kung hindi ko na kaya. Pero kung kaya ko pang hanapin, ayan, ginagawan ko yan ng paraan, coach. Hindi ko siya iaasa sa Kasi, syempre mga tao busy rin yan. May mga ibang ginagawa rin yan. Hindi naman na pwedeng intindihin ka nila, di ba? Sarili natin, ang natin, mga freelancer, kailangan resourceful tayo. Naintindihan ko na kailangan be resourceful and dapat invest in our knowledge. Talaga. Kasi ang hinaharap talaga natin mga professional, mga CEO, 'di ba? Kailangan harap tayo sa kanila presentable, ready, prepared. 'Di ba? Kasi ayun nga, coach, kapag yung pag nakikipag-busy ako, prepared talaga ako niyan. Kasi 'di ba, inalin tulad ko yan sa kung papasok ka ng gera, 'di ba? Papayag ka ba wala kang armas? 'Di ba? Armas mo, knowledge mo, 'di ba? Ganun. Kasi kailangan kasi pag nag-aral ka, prepared ka, bibigyan ka niya ng clarity and clarity equals confidence. Yes, agree. Kasi like tama nga naman, no? Bakit kung gera ba, pupunta ka, naka-uniform ka lang, pero wala kang baril. Diba? Pero di ba tama naman like eto like yung iba kasi they would choose to give more excuses rather than search things on their own kasi feeling ko lang yung totoo is they are afraid of making mistakes. Ang sayo, like how do you deal with mistakes pala? Kasi for sure, iba yung like sa akin, when I handle, like say for example, nagkamali ako. Ang ginagawa ko lang, okay, sige, next. At least, I'm finding ways na hindi ko na ulitin yung ganyan. Kumbaga, ako siguro sanay na ako sa mistakes. Pero yung sa'yo, paano mo hinahandle kung nagkakaroon ka ng mistakes? Okay, coach. Kasi pag mga mistake, coach, ibig sabihin kakulangan ko yan. Ibig sabihin, hindi ko pinaghandaan kung nagkaroon ng mistake, di ba? So, what I'm gonna do is, of course, magre-reflect ako doon. Ko yun na, okay, hindi na to pwedeng maulit and mas gagalingan ko pa para hindi na maiwasan yung mga ganong mistake. Kasi yun naman talaga yung dapat. The first place na dapat hindi na magka-mistake. Pero hindi naman yun naiiwasan kasi part yun ng process talaga. Lalo na kung nag-start ka pa lang. Agree. Diba? And ano naman yung advice mo for people who are still in the stage wherein they're waiting for the perfect time to start? Okay. Ano yung advice mo sa kanila? Okay. Sa akin, coach, is every time is perfect time ko talaga. Because, kasi, nung nag-take ako ng action is, kasi parang yan, tulad mo lang sa, di ba, everyday ka gumigising sa umaga. Everyday yan is a chance for us to be a better person, right? Ganun din sa dito sa funnel and landing page design is, you have to have a clarity on yourself first na alam mo yung ginagawa mo, kaya mo tong gawin, and you have a goal. Tapos, if you have that and you believe in yourself, ayun na yun, coach. That is the perfect time. And every day is a perfect time. Agreed. And eto, question ko sa'yo.
Like, when you hear the word winning, ano yung consider mo na win? Kasi, Oh, yung like iba-iba tayo kasi ng win eh. Sa akin, yes. yung win sa akin is for people to etong sa CDPH, for people to change their lives by the things that we are sharing. Like, yun, like sa'yo, like say for example, Okay, ikaw, coach. ngayon, may client ka na, happy kami dun. It's a win for us. Yes, yes, yes. Ayun, coach, sa akin naman, yung win ko ngayon, compared before. Before kasi ang mindset ko, ang win ko niyan pag marami ng client. Which is, ngayon, mas yung thinking ko sa win. Ang win ko ngayon is, yung makapag-provide muna ako ng best result. Yung I did a good job, yung ganun yung win sa akin ngayon. Kasi 'di ba more kung titignan mo kung ang win para sa is more client. Syempre, equals sa yan, more task, more job. Tapos pwede ka pang ma-burnout kung hindi mo ma-implement ng maayos. So, ngayon sa akin muna is yung magbigay muna ako ng best result. Tapos kapag nagustuhan ni best client, then we're gonna have a best word of mouth, right? Ayun, coach. Oh. Mm-mm. Ikaw lang ata yung naalala ko na ganyan yung mentality na early pa at this stage. Tas yun yung logic na parang best results muna for that client and then magkakaroon na lang ng magandang word of Yes, mouth. coach. I think that will follow naman din talaga. Talagang strong din talaga kasi yung faith ko na God will provide, basta galingan ko lang, ibigay ko yung best ko, mag-aral ako. Kasi yun yung hindi mananakaw sa atin yung knowledge natin Agree. And siguro share ko na lang din to. I think if you guys are gonna be talking with me way back 2020, 2019, ang sasabihin ko din, padamihan ng client. Pero ngayon, 2025, moving forward, parang ang logic ko ngayon is, hindi mo kailangan ng maraming client, you probably just need one or two. Yes, yes. Pero yung dalawang yan, if you give them results, just make sure that you get commissions from those results that you bring to the Yes, table. coach. Kasi in short, like, pag ganyan yung mentality nyo na investors mentality kayo, you help out a client get more sales. Sabihin natin na may 5% commission lang kayo per sale, pero yung product nila is $5,000. That's already $250 per sale. What if every day may one sale kang nabibigay sa kanila? Di ba parang $250 per day times 30? Hindi lang naman isang tilang ibibigay mo. Exactly. So, kung dati yan yung mentality ko, padamihan ng client. Pero ngayon, it's more on serving that one client the very best that you can, and then makipag-negotiate ka to ask for a commission. Sige, coach. I'll try that next. Gagawin ko next time. Ako ng ideas. Hindi, like seryoso. Like yan din yung setup namin ngayon eh. Or yan yung gusto namin set up ngayon for other for the next business model na gusto namin gawin. So, another question, Asin, you've been consistent for quite some time now, and then you also created this one community na gusto ko sanang humingi ng tulong sa'yo. Okay. Number one question is, how has consistency played a role in your progress? Okay. Consistency talaga, coach. Gustong-gusto ko talaga yung word na yun. Kasi yan talaga yung nagbibigay talaga ng result. Consistency. Kagaya share ko lang, coach. Dati kasi, ko overweight. Talagang, ko mga around 70 kilos. Ako sa sarili ko na, kasi parang mababa yung confidence Kaya nag-workout, ganyan. Tapos, ayun, doon ko nakita talaga na consistency works nga. Talagang kahit gano'n siya kaliit, gano'n ka konti yung gawin mo, basta araw-araw mo siyang ginagawa, talagang hindi imposible na magkaka-result. Ganon din yun sa landing page and basta nag-aaral ka, araw-araw everyday ka may learning, ayan. Kaya ngayon, di ba, yung mga sinishare mo, coach, na mga posting, di ba, na ko naman sa'yo na pag nababasa ko yan, na napapaano ko yan, ay, oo nga, binabasa ko yan ng kompleto talaga kasi may mapupulot ako dyan Alam ko yan na meron ako makukuha dyan. Ganon. Kaya kapag libre na pinost yan, binabasa ko talaga yan yung mga mentors talaga, mga subok na. Grabe, no? So, into fitness ka din pala. Oo, coach. Even now. Ito nga
nga lang medyo hindi nga na kasi nga naglilipat, mga 1 month ako din nakapag-work. Pero babalik na ako. Okay, eto. Ano yung advice mo sa mga tao na na subsob sa trabaho na nakakalimutan na nilang alagaan yung sarili nila? Ayun, I think dapat sarili muna natin kasi talagang galing din ako sa sa family na mahilig tumulong sa iba, gano'n, na parang nadi-drain na sila, ganyan. Ayoko ng gano'n, kaya sabi ko, unahin ko muna yung sarili ko. Mag-i-invest ako sa sarili ko, in that way, mas marami pa akong matulungan. Gano'n, coach. Yung ko. Kasi kung mo, paano ka makakatulong sa iba kung ikaw nga sarili mo hindi mo matulungan, di ba? Kailangan lagi sa sarili mo na tayo mag-i-invest. And kapag meron na tayong sapat na kakayahan, edi go, tumulong tayo sa iba. Why not, di ba? Which leads me to the next question ko, all about helping other people. And sa akin kasi, di ba na-mention ko din to publicly na I want to change or I want to shift kung ano yung focus ng CDPH. Kasi ang vision ko for CDPH and then ang mission ko for CDPH is for you guys to get paid for your thinking. And for freelancers or for freelance creatives na for them to get paid for their thinking, kumbaga you have to understand the why of how people buy, like yung psychology side, yung business side of things. And ngayon nai-stuck ako na andun lang ako paano i-connect yung domain, kumbaga nai-stuck ako dun sa execution side of things. And then I even called out for help na parang sino yung gustong mag-volunteer to help out with the questions, kasi nga I do understand where the newbies are coming from, paano yung technicals, paano yung execution side of things. And I do understand na yung iba ayaw lang talaga mag-search sa YouTube, hindi ko din alam bakit, pero I do understand you guys. And eto na yung hihingin ko, di ba you created a community for System.io, especially yung mga basic navigation. Apo. Is it okay na for the people who are newbies, I can just go ahead and refer them to your community so that you can also help them out when it comes to the basic stuff? Okay ako dun, coach. Oo, kasi alam mo din talaga yung feeling na beginner, talagang marami ka talagang katanungan. Doon pwede mo itanong lahat, kahit basic or kung nahihirapan ka sa ganito, sa paano ba pagkuha ng ganyan. Ayan, pwede nyo itanong doon. Pwede po kayo magtanong doon, kahit basic. Sige, sasagutin natin yan. Okay, syempre meron din talaga, coach, na hindi talaga kasi nila yung tech di ba? Talagang sa tech sila nahihirapan Tapos dati, alam niyo ba, hirap na hirap rin ako magpili ng color palette, ng ganyan. Nahihirapan ako niyan. Talagang, syempre syempre gusto ko design ko rin maganda, ganyan. Pero talagang ang pinokusan ko yung dun sa copy, yung sa message din talaga. Tapos ayun, so kung may mga tanong po kayo, pwede po kayo sali dun sa may group na yun para matulungan po namin kayo. Ganyan. And may naan na rin ako na baka maging admin ko po. Para mas mapalawak pa. Kasi guys, ganito yung goal ko. For the people who wants to share their knowledge, may it be Webflow, and then you want to create a community of Webflow designers na somewhat parang community partner with CDPH, just let me know. Ang System.io, when it comes to the basic stuff, just let me know as well. And then at the same time, yung Figma, si Rhea, si Rayan, if you will be creating your own community, just let me know para ma-promote ko. Kasi, guys, kumbaga, hindi ko kaya na parang ako lang yung parating gagawa. At the end of the day, rising by lifting others tayo. Hatakan tayo pataas dito. Yes. So, if there's any members sa CDPH who are creating their own communities, and then pwede naman natin joinan, just so para yung iba, if mga basic pa lang yung knowledge nila, pwede naman natin doon i-refer. Kasi, at the end of the day, parang parang flywheel na talagang tulungan lang tayo. Pag nasa business side na yung trip nyo, then balik kayo sa CDPH. Pero pag yung trip nyo nasa execution side, then punta kayo dun sa ibang community. And I have nothing against it. Hindi ko nakikitang competition yan. Yes. I'm all for collaboration. And thank you, Thank you, Asin, for saying yes dun sa Yes po, oo.
yung mga members Kasi na coach, pwedeng yung I magtanong think sa'yo? din kasi yung sa community mo talagang aware, yung mga nandyan aware na talaga yan sa ano sa, di ba? Sa ano, pag parang, syempre dun sa group ko naman, kahit yung talagang beginner talaga na as in talagang basic na tanong, sige tanong nyo dyan. Yan. Kasi dun kay coach, parang more on talagang aware na yung mga ano yung mga viewers na niya doon, ganyan. Yes, oo. Kasi kailangan nating mag-discuss ng mga advanced na. Like yung psychology side of things na. Yeah. Kasi guys, if hindi ko siya ma-discuss, parang yung agency lang namin yung makaka-benefit in the near future. I will tell you this, AI is progressing faster. Yes. And if andun pa lang tayo sa paano pag-connect ng domain, paano i-type yung email or kung ano pa man yan, paano mag-login, well, good luck sa atin. Yun nga, Aisin, 2 more questions. Okay lang, coach. Go. Like, what's the one habit or mindset shift that has made the biggest difference in your freelancing journey? Ano, coach, yung the habit for me na nag-ano sa akin sa mindset ko is, yun nga, yung kailangan lagi akong ready and prepared and presentable pag-aarap ako sa client ko. Kasi first impression last eh. Ayun yung habit ko na din talaga na pag harap ako sa client, kailangan naghanda ako. Parang yung ginawa ko yung homework ko, ganun, para pag nag-present ako sa kanya, kasi pag nabigyan ko siya ng clarity, yung client, pag nabigyan natin ng clarity yan, mabilis na yan mag-decide sila. Di ba, coach? Mabilis sila mag-decide pag nabigyan mo sila ng clarity. Talagang ikaw ang kukunin niyan. Ayun, coach, yung habit na yun, yung yung pagiging ready and ready, prepared, and presentable. Yun yung habit ko talaga before diving into a discovery call. And ngayon, nagbubunga na yung result mo for doing it consistently na you show up prepared, you show up presentable, you show up with the intent na I'm wanting to help this client, and you show up prepared din na nag-pray ka prior sa Yes, coach. sa discovery call. Oo. Talagang pinagpe-pray ko muna siya kung align, ganyan. Kung hindi, okay lang din po. I'm happily to let go. And kung tingin na mas matutulungan ko siya, then go, pwede niyo po ibigay sa akin. Ganun, coach. And yung sa mga rejection, coach, talagang ginagawa ko na lang din siyang positive kasi may natututunan ako dun eh. Hindi na ako masyadong nagdadamdam ngayon sa rejection kasi kada discovery ko, syempre may bago akong naaaral, may bago akong natututunan. Iba't ibang klase ng tao yung nakakasalamuha ko, kaya parang naging practice ko siya. And practice makes perfect, di ba? Yes. Agree. So, eto like another well, technically this is my last question for you, Aisin. Kaya thank you talaga for sharing everything, like yung story mo. Yes, thank you rin. And then of course, yung syempre pag-prepare mo dito, like 'di ba sabi ko nga sa'yo sa sa backstage na parang naka-t-shirt lang ako, tapos siya sobrang prepared, tapos na-mention mo pala. Yes, talaga nag-effort It's ako. actually your Kasi habit first time ko to, and ito talaga yung goal ko talaga dati pa. And I'm so thankful sa'yo na pagbigyan mo yung dream ko. Ikaw talaga nag-initiate, ikaw nag-invite, and yes, I really appreciate, coach, yung chance na binigay mo sa akin. Ayun. Now, eto ano yung advice mo for the people watching right now who are still hesitating to take the action? Ano yung parang, if you can just give them one piece of advice so that they would be inspired to take action based on your experience, ano yung advice na yun? Okay. Ang advice ko, coach, sa mga nanonood ngayon na mga beginner din, guys, please don't give up because I was once in your position too, and I know the feeling. I know it's hard, and in this industry, you gotta have a strong mindset and keep your faith strong, and never stop believing in yourself. Kasi kung hindi ka maniniwala sa sarili mo, sinong maniniwala sa iyo, di ba? Lagi mo dapat kakampi yung sarili mo.
diba? And never doubt your capability. And so, ayun nga, dapat mag-aral tayo, dahil kapag marami tayong natutunan, mas confident tayo. And always remember guys, na kung kaya ko, kaya nyo rin, syempre. Diba? Ayan, lagi kong mindset coach na sabi ko, kung kaya nila, di kaya ko din, bakit hindi ko kaya, diba? Tama. Ganun ko sa inaano. Tama. Like, tama naman eh. Kung kaya mo, kung kaya nila, kaya Yes. din ng iba. Kaya nyo rin to. Kaya nyo to. Kaya nyo. Naniniwala ako sa inyo. Sobrang nakaka-inspire yung story mo. Now, guys, yung mga nanonood ngayon, let's show Asin na na-inspire tayo. Let's show Asin that we've learned valuable lessons here in this live session by commenting our one takeaway sa kanya. Ako, uunahan ko na lang, what I've learned from Asin is more on okay lang ma-reject. Ang mas masaklap dyan is kung mag-give up ka. Yes, kasi yes. si Asin, na-reject siya, she never gave up. She just went ahead and followed up. Yun lang talaga eh. And another lesson that I've learned is powerful ang prayer if everything that you do is you are offering it to our to our Creator. Yes. And syempre, preparedness. Kailangan prepared tayo. Hindi pwedeng lutang tayo when we are talking to a client kasi at the end of the day, we're talking with business people. If we want to get their business, we also have to think like a business. Yes. Kasi mahirap yun yung hindi tayo resourceful. So yun yung mga biggest takeaway ko from you, Asin. For me, sobrang inspiring siya na story. Thank you, Coach. Like sa akin, Asin, alam mo na, di ba na-mention ko din na it's really difficult for me to pivot right now. Pero tama nga naman yung point mo na for sure, there will be ups and downs. Pero at the end of the day, ano yung gagawin namin when we are down? Like, at the end of the day, prepare, pray, then, just don't give up. So, yes. Everyone watching, eto hopefully na-inspire kayo. You don't need to wait for the perfect moment. Yes. The story of progress begins the moment you decide to start. Whether it's just a mindset shift or your first client or simply taking the first step na mag-log in kayo and then panoorin yung day one video, you are already winning. Kasi, yun nga, you took action. And if Asin's story resonated with you today, let this be your sign to take action. Because your progress, no matter how small it is worth celebrating. Just like yung kay Asin. It's all part of your winning story. So, Asin, thank you so much sa time Thank you, Coach. Thank you so much for sharing your story. And if you have any, final words sa mga nanonood ngayon, the floor is yours. Ayun guys, of course Coach, gustong-gusto ko mag-thank you talaga sa'yo kasi pangarap ko lang din talaga to, as in talagang dati pa talaga na sabi ko makakapagsalita rin ako ng ganito, makakapag-inspire din ako. Ito talaga to yung gusto ko, Coach, yung makapagsalita talaga, masabi ko yung talagang totoo, posible na ganyan. Talagang gusto kong maging patunay na basta maniwala kayo sa sarili ninyo, na galingan ninyo, na mag-aral kayo, wag tayong pakampante, wag tayong stagnant, okay? Kailangan lagi tayong alert na na syempre, ngayon, kagaya niyan, AI, di ba? Talagang fast-paced na talaga ngayon yung pag-grow ng mga technology. So, kailangan hindi tayo magpapahuli. Kailangan nag-aaral tayo and ayun, kahit di ko naman ina-advise na huwag kayong mag-enroll sa mga high ticket. Dapat nag-start ako ng low ticket kasi nga, syempre, yun lang yung pasok sa budget ko. Kung ano lang yung kaya natin, ayun lang muna. Basta, consistency nandun and yung goal natin is makatulong sa mga client and the rest will follow din naman yan. And
of course, in soon, since bigger ang plans ko, syempre, high ticket na yung i-enrollan ko. Mga coach ni Coach Errol na talagang makakatulong, makakasave ng time ko, ganyan. Ganun, ayun yung Ayun. plans ko now. Na syempre, kung I, I want something bigger, then I have to prepare and invest in that. Hmm. Grabe. Sobrang happy ako kasi ganun yung mga shinare mo. Especially yung prayer. Yes, It's coach. actually a big thing. Like, may times na hindi ko yan sinishare kasi hindi naman tayo lahat dito religious. Pero Yes, sa amin yes. kasi it's also a big thing. Pero yun, mabuti na na-share mo na it's all about Yes, coach. Actually nga, coach, prayer. nagdadalawang isip ako na i-share yung ganun. Pero hindi dapat. Kasi yun talaga yung ginawa ko. Yun yung, yung Oo. secret recipe ko. And I want you guys to try it and maybe it will work for you. And I hope, guys, na may natutunan kayo sa live na to. Yes. Sobrang dami yung natutunan definitely ng mga nandito. And hopefully guys, kumbaga, to show our support or to show our gratitude or thank you natin kay Asin, kindly comment down yung takeaways nyo. Ano yung natutunan nyo sa Take kanya. away kayo, guys. Yes. Kay Asin. And again, Asin, thank you. Thank you for being here. Thank you, coach. And Thank you. And for the people who are also here in our live session, thank you guys for sharing your most valuable time with us. Thank you for all being here today. Again, reminder lang guys, keep taking action, keep making progress, and keep winning. So see you in our next session. Hopefully, may mga mag-chat sa akin na they want to be a guest sa Winning in Progress. Kasi yung iba, mga nagme-message sa akin na may wins, mga agency owners na give chance to others naman kayo. So, sa mga iba na may wins dyan, like, please message me and then we will celebrate it publicly live so that other members will be inspired. And yun, I will keep you posted sa mga changes natin sa CBPH. Paonti-onti lang, pero we will definitely get there. Yes. So, yun lang. And that ends our live session. See you in the next session. Thank you, guys. Thank you. Bye-bye. Thank God bless you. us.